Ang baba nyo. Grabe yun, no? Ayun, may tricycle sa expressway, oh. Nice! Kakain na lang, dumating pa. Kompleto Rangers. Kompleto Rangers. Buti nakita kita. Pupunta ka doon. Tapos na yung program. Okay. Asan yung flying fish? Busy tayo ngayon. Takbo tayo ng Cabanatuan, Nueva Ecija, pagkatapos Caloocan gamit ang ano pa nga ba kundi QJ Motor SBT 650. Ang aga kong umahataw. Mag-alas 8 pa lang ng umaga. Maaga tayo ngayon kasi magkakaroon ng bagong Bristol sa Cabanatuan. So grand opening nila ngayon. Kumbaga nag soft opening na yata sila. Tapos ngayon yung celebration ng bagong tindahan. In-invite nila yung mga kapwa ko Bristoleros. Hindi ko lang sure ngayon kung kompleto sila. Pagkatapos kailangan before 2 PM nasa Caloocan na ako para umattend dun sa Raider Street Show na sinagawa ng Suzuki Philippines. Pero hindi lumapag si Raider doon kasi di pa tapos yung sineset ko sa kanya. Hinihintay ko pa yung pyesa sa Thailand. Ngayon pupunta na lang ako doon as guest lang talaga. Alam kong matatalo lang si Raider kapag nilapag ko siya sa ganung kondisyon. Malalakas na yung mga kalaban ngayon sa non-pro. Kapag pala maaga, marami dumadaan dito. Sa bagay may barangay nga pala dyan. Sarap, bumili ng almusal si Sir, oh. Malamang dun yan papasok sa may barangay na sinasabi ko. Ayun o, Hacienda Dolores. So yun yung barangay yung sinasabi ko. Marami din yung kanto, no. Yan yung isa sa delikado dito dahil open siya, diba? Tapos may mga kanto dyan. May bigla na lang lumalabas ng mga tricycle, motor. Minsan wala silang ilaw dito. Expressway. Ngayon papasok tayo sa CLLX dahil located yung bagong branch nila sa Cabanatuan. Ngayon hindi ako maka-overtake. May cone dito. Dati dito yung naka-open, dito yung close. Ano kaya ginagawa nila, no? About sa road siguro. Diyan kami nagtitrail no, no, sa baba. Dahil may tropa kaming may-ari ng quarry. Alright, open na. Paglabas nga pala natin ng CLX, malapit na lang yung branch nila, kaya nakakatuwa kasi malapit lang sa amin, no? Very smooth ang ride natin papunta doon. Puro diretso. At mamaya naman pagdating natin ng Caloocan, magpapark siguro tayo kina FJ Enjoy. Tapos langarin ko na lang hanggang 10th Avenue. Eto na ang CLLX. Nasa gitna pala siya ng toll gate ng STX ba yun? Tas T-Flex. Tama, STX to, diba? So papasok tayo dito. So under pala to ng NLEX, no? Yung Easy Trip, no? Saan tayo? Yun, CLLX. So may Patarlac City nga pala dito, no? Ayan, dito tayo sa kaliwa. Uy, may tao. Ano yun? Sasakay ng jeep. Huminihintay dumaan dito, no? Grabe itong daan na to. Ang layo. Malayo siya. Parang antas-tas mo dito. Tapos may nakikita kang mga
bundok doon, ganon. Tignan nyo man, oh. Bigyan nyo na konting panahon. Ayan, ang ganda, oh. Diba? Ang taas natin, oh. Sarap. Lalo na pagka adventure bike, no? Goods na goods pang daily, no? Ayan pa, oh. Grabe, ang ganda. At ang haba. Mauubos yung gear natin dito. Pati yung throttle. Woo! Ganyan sa kalayo, grabe. Makikita mo sa malayo pag ganun-ganun yung daan, oh. Parang nasa ibang bansa. Parang dumaan tayo ng Malaysia. May exit na dito ng Aliaga, eh, no? Pero pwede pang dumiretso. So check ko muna kung dapat na ba lumabas dito sa Aliaga. Hazard tayo. Tapos side stand. Doon, tapos pala natin, oh. Lagyan na natin yung phone dito. Yan. Ayon sa aking Google Map, hindi pa tayo lalabas, dire-diretso pa. Mabuhangin lang dito sa tabi ng kalsada. Malamang bawal yung truck dumiretso dito, kaya mayroong ganyan, no? Ang baba nyo. Grabe yun, no? Tapos ito, di ba, expressway. Ngayon, pwedeng dumaan yung mga hindi big bike na motor. Ayun, oh. Sa mga, ewan ko, may-ari ng bukid. Ayan sila, oh. Ngayon pala hindi pa tapos yung buong CLX. Ito, may ginagawa pa sila dito. Ayan, lupa pa yata siya. Ay, oo, off-roading pa. Alikabok niya, no? Buti na, ka-venture bike tayo. Grabe, oh. Tapos yung gulong nito, all-terrain tire pa. Oh, nice. Kaya adventure bike talaga pagka long ride. Kasi yung mga pagkakataon na ganito, hindi mo masasabi. Tulad yan, may lupa pala tayong madadaanan. So at least, kahit pa paano, kaya ng motor. Ay, buti sandali lang siya, oh. Bahagya lang. Yun, back to normal. Haba pa pala. Ayun, may tricycle sa expressway, oh. Nice. Ayun pa, oh. Sa kabila. Nice. Para tayo nasa Thailand, no? At eto na yung dulo ng CLX. Dahil hindi pa tapos yung road banda doon, no? Mukhang mahaba-haba pa yun. Eto na yung Carmen Cabanatuan Road. At mukhang may sumabit dito sa arko nila, no? Ayun, tiyempo pa. Nakalusot ka agad. So nasa 13 kilometers away pa yung bagong branch nila, no? Malayo-layo pa pala. Pero at least nandito tayo sa provincial road. At sa last video, no, may nakapansin dito sa ating instrument panel na may nagbiblink daw. So dahil nasa 27 PSI lang yung gulong natin sa harap, kaya nagbiblink yung ating tire pressure monitoring system. Binombahan ko kagabi kasi alam ko magbabiyahe tayo ng malayo ngayon. Nawala yung blink at ngayon ay nasa 33 PSI na sila pareho, harap at likod. Kaya goods, at least nalaman natin hindi sira, ano. So maganda yung may TPMS kasi hindi naman oras-oras sinecheck natin yung gulong, lalo na pag nagra-ride tayo. Hanggat di natin naramdamang gumigewang tayo, di natin masasabing malambot yung gulong, di ba? Marami lang ginagawang mga bagong kalsada dito, kaya mabagal yung daloy ng trapiko, no? May naalala nga ako yung kasamaan namin sa Big Bike Club dati. Nung nagkaroon ng official ride ang Yamaha, pumunta sila ng Nueva Ecija. So na-aksidente siya nun, dahil sa road repairs. Sumabit yata siya sa barriers, ganun, dahil ginagawa yung kalsada. Ngayon nabagok yung ulo niya, tapos na-opera yung ulo niya, no? So nakakatakot lang talaga kapag nabubulaga ka sa kalsada, lalo't hindi ka araw-araw. Halimbawa dito sa Nueva Ecija, pag may mga ginagawang kalsada talaga, lalo na pag gabi. Tapos kadalasan pang nangyayari kapag group rides, na dadamay ka sa hype ng mga kasamaan mo, lalo't kung mabibilis sila. Kasi parang iniintindi mo rin sila, kapag sila mabilis tapos ikaw mabagal, parang nakakahiya, di ba? Pero hindi dapat ganun. Kailangan ride at your own pace ba yun? Kung saka lang komportable, yun lang din sundin mo, kasi gusto mo din maghihintay naman din sila, lalo na sa pag-overtake, yung susundan mo yung kasunod mo. Pag pinasok niya, ipapasok mo rin. Dapat hindi ganun. Huwag mong iasa sa nasa harap mo
kung ano yung magiging kapalaran mo sa road. Kailangan ikaw magdesisyon sa sarili mo, kaya ba o hindi, ganoon. Kasi yung nasa harapan mo, tansyado na niya yun eh. Ikaw paano ka tatansya yung nasa harapan mo ang nakikita mo. Tinansya niya yung para sa sarili niya, hindi para sa'yo. Kaya tatandaan nyo yun guys ha, pagka may group ride ha, pag umovertake sa kaliwa or saan man, kailangan sundin mo kung ano yung sa tingin mong tama. Yung tansyahin mo base sa sarili mo, huwag yung nasa harapan mo. Ito alam ko na to eh, laging traffic nga dito eh. So dito tayo. Ay, pwede ba dun? Parang hindi yata pwede. Back. Kasya yung sniper eh. Baka hindi naman tayo kasya. So nakamotor naman tayo. Pasiko kasi to, kailangan nating dumaan dun. So parang mag-u-turn tayo dito no? Hindi ko lang mapasok, baka ma-shoot ako sa butas. Hindi ba one way? Parang one way eh no? Bakit ganun? Feeling ko pwede no? Sandali, tignan natin. Observe muna tayo. Grabe, etong truck mukhang papunta sa kanan eh. Oh, so may mga motor na pumasok na dun eh. Ngayon ganun din gagawin natin. So stop and go pala to. I mean, pagka pinago yung papunta dito, mag-i-stop yung pasalungat no. So ganun siya. O tara, itawid ulit tayo. Yun, lusot yung truck, pasok tayo. Napatambay yung motor ko. Nag-on na yung cooling fan nya no. Dito banda, madalas ako nakakita ng ginagawang kalsada talaga no. O baka na-tsempo lang. Aba, pati yung mga bata nakikipala. Oh, marunong na. Ito lang po to kasi nag-boss Ironman kami. Dito kami dumaan. Pagkagabi sobrang traffic doon, malayo-layo din pala siya. Pero pagka tinignan mo sa Google Map, parang lapit eh no? Nga palang nabanggit ko tong foam na nilalagay sa throttle handle. Merong gustong bumili, nag-PM sa akin no? I-search nyo lang sa TikTok, foam na nilalagay sa handle. Basta hindi ko lang pangalan eh. Alam mo, nasa 40 pesos lang to. So maganda siya. Twice ko na ginagamit ang motor at until now satisfied ako. At mukhang matibay naman, firm pa rin siya, hindi siya lumalambot kaagad. At importante, hindi siya dumudulas sa throttle. Kasi baka pag twist mo, dumulas eh no? Kapit naman siya. Tsaka nung pinasok ko to, mahigpit talaga siya. Kailangan ng konting magic. Pinaka-advise talaga pang adventure bike yan. Kasi hindi ko pa natatry sa nakeds ko. O-order pa ako ulit. Nipis ng gulong nun no? So hindi ko ma-recommend hanggat di ko pa natatry, di ba? Pero kung maganda naman yung stock throttle grip ninyo, kahit wag na kayo magpalit. Ako yung nagpalit lamang kasi medyo madulas yung stock handle grip nya. Pag kasi madulas ang handle grip, mas napepwersa yung kamay mo na hawakan siya. Kumbaga parang mas hihigpitan mo kasi nga dumudulas, di ba? Lalo't kung medyo madulas yung gloves mo. Ayun, malapit na lang oh. Bandang kaliwa pala siya. Mukhang makakapag-vlog na naman tayo mamaya sa Caloocan ng mga bagong motor. Wala kasi akong tigahatid ngayon eh. Yung editor ko naman kasi tambak na rin siya ng ini-edit eh. Tinambakan ko ng edit eh, para may pondo pag maalis ako. At saka para hindi na-stress yung editor. Pag kasi ang editor, alam niyang ma-upload na yan mamaya, may stress yan pag nag-i-edit. Mararamdaman mo yun eh. Kailangan chill lang siya. Yung tipong meron kang pondong 2 video, hindi mo kailangan magmadali. Ang sarap pag-edit eh. Alam mo kasi sa pag-i-edit ng video, makikita mo rin doon kung ano yung mood ng editor eh. Kung sino mang nag-i-edit niyan. Kung nagmamadali, tinatamad, masaya, bad trip, alam mo yun sa edit niya eh. Kaya sa pagbablog din, alam din ng tao kung ano ka eh. Kasi lalabas at lalabas yung normal mo. Sa una, syempre, super excited ka, ganon. Super enthusiast ka. Kumbaga, darating ka rin sa yung normal mo eh. Eto na yung Bristol guys oh. Laki nung signage nyo. Posibleng hindi mo makita yan. Ang laki nyan. Konti pa yung tao. So ito yung pinaka tamang posisyon natin para mag-picture, di ba? Okay, so nakapag-picture na tayo. Right, so check natin kung ano meron dyan sa bagong branch ng Bristol.
Ayan, mag-start na. Sila yung mga nag-motorcade. Ito, malapit na mag-ribbon cutting. So we have the Mayroon pang libreng kape, oh. Siya yung host natin, Sir Dave. Sir Dave yung pangalan niya. Sir David. David. And also we have the Bristol Elite here. We have Read for Speed. We have Red. We have Daniela. Rise with Daniela. Ganda ng damit, oh. Bristoleros, oh. CEO, President of Bristol. Nasaan yung elite dyan? Wala mang elite. Luma to, yun. Thank you for coming and Long time no see. Mary Rose. Tungayan po natin ang isang pangyayaring ito po'y simula sa isang kagaya po nito kapag ang Diyos ang nanguna, gaya po nabanggit po kanina, wala po magiging pangyayaring hindi maganda. Amen po ba? 5, 4, 3, Yeah. 2, 1. Congratulations. Bukas na yung SM. Wow! Dami! Yan, ang dami tao. Boss, anong ulam? Kaldereta? Yun? Kakain na lang. Dumating pa. Kompleto Rangers. Kompleto Rangers. Kakain na lang, dumating ko. Nakakto ko talaga. Kontak ako dito eh. Sinatawa, malapit na kainan. Punta ka na pre. Oh, sige ko. We have Rise with Daniela. Daniela. Adrenaline ko na sa motor ko eh. Ha? Medyo na-late lang ako pero I'm here. Present. Sako kasi nakain eh. We have Red. We have Read for Speed here. Red sweet potato. Really, anything you wanna say today special? Another day, another bite. Sino gusto mo lalo mo? Picture tayo. Sana. Ayun, bigyan tayo. Nagbalani. Show effort. Ito kaya magiging big winner ng Bristol Elite na makakuha ng brand new big bike this 2025. Abangan sa Bristol Elite, parang ano yan, Bristol Elite House. May naiibig. Ay! Tines drive, oh. Musta? Galing na. Tsaka yung cambio. Oo. Mababa, no? Kasi nahahawakan talaga siya eh. Like, I mean, natatap talaga, no? Oo. Musta? Mas okay. Kasi sa stock, mas maganda yung kinabit mo. Kaya nga, di ba? Ang galing. 40 pesos lang yan. Oh! So, magsasabay kami ni Red Sweet Potato eh. Camera ng phone mo. May dampener. Ingat, boss. Bye-bye. Alright, so kakanan. At after this, diretso ng Caloocan. Hindi na ako magpapagas. Abot siguro to. So, nasa likod natin si Red Sweet Potato. Ayan siya, oh. Ayan, yun. Ay, hindi pala Red Sweet Potato yung pangalan niya. Dream Bike PH na. Ano liksi, oh. So yung pormahan kasi niya, dahil nakababer siya, kailangan sumasabay sa suot niya eh. Kaya ganyan yung polo niya, leather boots, and maong, tapos belt bag. Parang gustong malaglag ng intercom niya eh, no? Ayun, so napakasimple lang ng grand opening ng Bristol doon. At kompleto naman ang Bristol Elites. Nagpa-games sila, namigay din ng helmet. So yun, mukhang natuwa naman sila yung mga nag-attend. At nung bago ako dumating, ongoing pala yung motorcade, kaya pala walang tao. At tungkol sa mga branches naman ng Bristol, padami yung kanilang mga tindahan. At alam mong nagiging successful ang isang brand or tindahan kapag dumadami yung branch niya. So masaya ako pag ganon, dahil ako ay user ng mga bikes nila. Di ba parang ang sarap lang sa pakiramdam na naging successful yung brand na hinahawakan mo rin. Lalo tong QJ Motor sa Pilipinas ay medyo bago-bago, although matagal na siya sa China. Ngayon, naalaman nung
boss ko sa Geely, dahil Chinese yun, na QJ motor yung gagamitin ko sa Negros Loop, sponsor sila din. So natuwa naman siya kasi ang QJ motor naman daw sa China is madami, kumbaga common na. Alam mo naman, kapag common ng isang sasakyan sa isang lugar or sa bansa, ibig sabihin maganda yung performance at practical. Kasi sa dami na rin ng units doon, so madali ang piyesa. Dito naman sa QJ motor, yes, hindi ganun kadami, pero dahil Asia lang naman din nanggagaling yung mga parts yun, kaya hindi hirap hanapin. Dito lang sa mga switches niya, pareho sa ibang units. Yon, balik ulit ako. Hindi ma-traffic ngayon ha. Naiwan si Red Suit. Mukhang mapapaaga tayo sa call time kasi sa aming mga influencers ng Suzuki Philippines is 2 PM kami pinagre-report sa venue. 11:42 pa lang. So abot, di ba? Yan ang kinagandaan pag nakamotor. Lusot kahit saan, magpark kahit saan, tipid pa sa gasolina at mabilis. Kaya yung nabanggit ko sa inyo kanina, yung una talagang super enthusiast ka, and then darating sa oras na pupunta ka dun sa level lang, yung normal mo. So ako, kahit nag-review ko ng mga kotse, appliances, gadget, kung ano-ano pa sa YouTube or Facebook, babalik at babalik pa rin ako sa pagmumotor. Kasi yun lang ang kaya ko. Kumbaga dun ako expert sa pagmamaneho ha. Hindi sa mga parts, hindi sa mga technical specifications, gano'n. Basta pagmamaneho at ipadama sa inyo kung ano yung experience, yun lang ang talagang talent ko, at magkwento sa inyo. Hindi naman kasi pwedeng forever humahataw tayo, di ba? Tao lang tayo eh. Tumatanda tayo, umihina yung katawan, yung reflexes umihina. Kaya hindi pwedeng i-maintain yung hataw lang ng hataw. Dapat may kumbaga katuturan yung ginagawa natin. So nasa Pilipinas tayo, nakamotor tayo, so explore natin yung magagandang lugar dito para sa iba na gustong pumasyal din, di ba? Nabigyan mo sila ng idea. Nasa sa inyo na yun kung makikita nyo siya as maganda or pangit. Basta ako kung ano yung point of view ko, yun lang ang sasabihin ko. Eto na yung CLX. Sobrang haba ng biyahe na to, pero at least ngayon may kasama tayo. Naiwan lang si Red Suit kasi yung suspension ng cruiser bike niya is matigas. So pagka nalulubak, syempre hindi niya hatawin, di ba? Pero malakas yan. Alam ko belt driven pa yan eh. Wala siyang kadena. Okay, isang hataw lang. Grabe, natatangay yung manibela. Angas. Parang nakakailang lang yung salamin niya eh, no? Si Alfred to eh. Buti nakita kita. Pupunta ka doon. Tapos na yung program. Tapos na yung program. Ngayon pupunta ako ng Caloocan. May event ngayon doon, yung motor show ng Raider. Gusto mo sumama? Caloocan. Oo. Alas 2 ang start. Oo. Tara. Gusto mo? Wala ka nang gagawin doon eh. Sayang ang lakad mo. O sige, tara. Kasama natin si Red Sweet Potato. Siya yun. Sabi ko nga eh, kayong dalawa yun eh. Oo, tara. Sige bro. Tara. Kakasabay pa eh. Kalain mo. Buti nakita ko siya. Iyun. Ganda ng C1 talaga. Linis. Kaso mabilis yan. Susuko yung SBT natin dyan. Layo pa naman ito. Si Red Sweet. Nagkita sila.
Hindi ako makalingon ng maayos at baka magpreno tong truck eh. Okay, check status. It's 12:36 PM at nasa 2 bar na lang yung aking gasolina. So para magtuloy-tuloy ang biyahe, pagas muna tayo sa Shell. At check muna rin yung gasolina ni Bro Alfred. Sigurado hindi aabot ng Caloocan yun. Naka 1,000 cc siya eh. Siyempre galing pa yan ng Alcala, Pangasinan. Full tank premium. Cash. Meron akong Go Plus ah. Sigurado magpapagas ka. Ang sabi ko na eh. Kung hindi tayo nagkasalubong sa expressway, anong mangyayari sa'yo? Destroy. Pumunta pa rin ako doon sa... May tao pa rin naman doon. Nandun nga si foreigner eh. Pilam, yan, nandun siya. Ang plano ko, if hindi ako aabot, takbo ko ng Big Bike Wanson. Big Bike Wanson. Plaza. Okay. Pero mas maganda to kasi first time mo ma-experience yung show. Ngayon lang mangyayari. Bihira lang to. Di ba? So magpa-park tayo kina FJ Enjoy. Kilala mo yun, di ba? Yeah, oo. Dahil sa 10th Avenue lang yon, at least may parking na tayo. Makakapag-relax pa tayo kasi ang call time is 2 PM. Yung time ko pupunta sa ganun. Pero ito, Raider lang. Event ng Suzuki Motorcycle Philippines. Iba pa yung motor show talaga na halo-halo. Sige. Okay. Thank you. Rider mo sir na. Oo nga eh. Ay, papagas din siya. May butas pa yung sa kanya. Kasi lagay ng plate number to eh. Kaya may butas na ganyan. Ganun ba yan? Oo. May bracket yan, di mo lang nilagay. Parang lumit yung sticker mo ah. Ikaw yung gumagawa ng sticker. Nagtipid ka pa. Naka-vlog ka ba? Ang ganda ng Geely oh. Oo nga, no? Geely helmet no, carbon no. I like it. Siguro nasa 1 oras yung biyahe natin. Kasi yung oras natin eh saktuhan na lang eh. Ang liit ng kotse oh. Tsaka yung gulong niya pa ganyan. Parang owner yung bubong oh. Nakatarapal lang. Ang cute. Tapos ang baba lang niya. Parang nilowered pa niya eh no. Nakabukas yung bintana nila. Mukhang wala siyang aircon no. Ang cute. Wow. Mukhang Miata pa yata yun no. Ang ilaw niya nakatago. Ay si Red Sweet na habol ko pa. Eto siya oh. Nagpagas din siguro siya. Hindi siguro siya natuloy. Kita niyo oh. Eto, matraffic ngayon talaga dito kasi may bagong ina-asfalto dito eh. Isipin mo yun, expressway, nagkaka-traffic. Expressway siya pero hindi siya express. Low press. Dahil hindi naked yung dala ko, ang hirap sumingit. Malapad kasi manibela ng SBT. Kaya naman tinanggal ko yung handguard. Daming gulong neto, baka magulungan ako. Pero maganda yung asfalto ngayon dito, bago na. Bagong pintura din yung guhit. So, alauna na, 1 oras na lang. Wala na pala kaming time para mag-relax sa FJ Enjoy Shop. So, diretso venue na tayo ngayon. Tayin ko na lang sina Alfred sa Balintawak. Nakaw, may tela. Ay, di, interior. Delikado yun, baka pumalupit sa gulong mo, no? Alright, kapachile! So sa mga gusto namang makita yung mga nakalapag na Raider dito sa event ng Suzuki, mapapanood nyo rin ito sa Facebook. So magkaiba siya ng content. Dito papakita ko lang kung anong meron, gaano kadami yung tao, paano yung proseso. Pero bawat bike i-review natin, naka-portrait yung format ng video. Kasi separate yung audience natin sa YouTube tsaka sa Facebook eh. Merong hindi interested sa mga Raider, ganun, or motor show. Kaya sineseparate ko rin yung quality ng content natin. Mukhang si Alfred ay na-traffic na dun no? Kasi sobrang sikip ng kalsada sa dami ng mga na-stack up na sasakyan. Bibigay ko na lang sa kanya yung mapa para dun ko na lang siya hintayin dahil matatagalan pa siya sigurado. Alam naman niya yung FJ Enjoy. Kaso si FJ Enjoy kasi may bagong shop. Although malapit lang doon, kaya hindi naman siya mahirapan. Sabi naman ni FJ, sa likod lang sila ng Bristol Caloocan eh. Di ba? Mas madali.
Nung nakaraan kasi naligaw ako eh. Kung saan ako pinalusot ni Google eh. Diba nakakahataw ako sa EDSA oh. Ganda ng suspension eh. Ayun, sakto, naka-go. Sana maabutan natin. Ako, mukhang may uhulihin siya. Bakit kaya? Hindi, tinitignan lang niya yung traffic situation eh, no? May ginagawa din kasing kalsada dito. Kalahati ng kalsada sarado. Ngayon, ang daming sasakyan. Buti yung motor nakakalusot-lusot ng ganyan eh, no? Tsaka dagdag mo pa sa traffic niyan dahil may show nga. Madalas nagkakaroon ng show dito at sa Caloocan, inaalaw nilang isara yung isang road. Halimbawa, 10th Avenue, laging dun eh, no? Kumusta kaya yung mga business, dun, owners? Kasi pag sarado yung road, walang makakadaan. Paano yung customer nila? Diba? Eh, minsan naabutan ng 2 gabi yung event. Gaya nung King of Kings. Kung sa likod sila ng Bristol, dapat dito pa lang papasok na ako sa kanto. Alam ko, ito yun eh. Kasi sa kabilang kanto, yun na yung main road ng Bristol eh. Ah, eto nga. Eto yung Petron. Okay, diretso pa. Familiar tong Petron eh. Ah, ito na. Eto na. Ganda nung Montero, lowered. Nakasara na yung road oh. Eto yung bagong sasakyan ni FJ. Pre! Oh! Pati ba dala mo? Ha? Pati ba? Ganyang ka Banatuan eh. Layo ng biyahe ko eh. Sarado rin pala yung road na to no. Alin? Kasama ko si Alfred. Na siyempre na traffic lang. Pasunod na yan dito. Chat ko lang para alam niya yung location. Hindi traffic. Boss Reed! Si Kapa nandito. Nandito ako, Suzuki daw eh. Si Nanet at yung team niya nandito rin. Hello, saan kayo pupunta? Motor show, pero nag-cutting. Cutting kayo boss, paano? Ma'am, si ma'am ay nag-cutting. Thank you po. Oh. Nag-aating kami lahat yan. Ayan oh. Di po Thank you. nag-cutting. Thank you. Thank you po. Aral mabuti. Saan ba kayo nag-aaral? Data Max po. Datamax? Datamax, anong section? Secret po. Ay, secret. Yon, ito na yung events place at ito yung kabaan ng 4th Street kung saan dito kami inaalaw mag-park. Saan tayo papasok? Ah, walang daan. Ah, doon. Kaya mo doon lumusot? Subukan mo lang. Ay, wag! Ako magiging thumbnail yun. Sigurado yun. Ay, ito nga pala yung Bristol eh. Ayan o. Ay, may nakalapag na. Open ng Bristol. Oh yeah. Bro, tignan mo, ganda di ba? Ayun oh, big bike concept oh. Grabe. Ito yung mga Thailand concept. Sayang hindi tayo nakalapag ngayon no. Ito naman yung mga modified oh. Bro, di ba? Nakita mo? Ayun oh, parang transformer. Grabe, ang ganda. Hubless ang tawag dyan. Ito naman, chrome gold. Hubless ulit oh. Ito naman yung mga tinatawag nilang big bike concept. Ah, okay. Na Raider. Yan ang malupit. Nakakita ng iba't ibang klaseng Raider, ganyan pa lang. Oo. Ang ganda oh. 5J Customs. Nice. Entry. Nice. Kay 5J Customs pala. Siya nga pala yung magpipintura nung motor mo. Siya yun. All paint yan, hindi yan sticker bro. Ah, ganon? Oo. Sige po. Thank you. Salamat kita lagi. Thank you. Sa Reels, sa YouTube. Dito pa lang pala yung entrance, ayun no, doon sa dulo. So ganito siya kahaba, ang haba hanggang doon oh. Grabe. Kahit na puro Raider lang yung lalapag dito. So medyo marami-rami na rin eh. Kasi unlike sa King of Kings, iba-ibang motor eh, kaya sobrang punuan eh. Dito, understandable kasi syempre isang model lang yung pwedeng lumapag. Moto Yun! Read mo the vlog. Ano ba yun? Ikaw yun. Kapa, tinawag na Kaiwa. Okay mga boss, bati po muna tayo sa ating mga ka-raiders. Hello mga ka-raider, Reed Moto Vlog po. Maraming salamat sa pag-attend at good luck sa mga sumali sa motor show. At see you next year sa susunod na Street Bike Show. Alright. Magandang gabi, King of Underbone. Enjoy lang natin and good luck sa mga kasabi ko dyan. Dito kayo, mananalo tayo, dali! 5-5 para lumaga.
Saan yung flying kiss? 5. Tatlo pa kay Sir Reed. Tatlo para sa Team Reed. Tatlo ba? Go! Come on! Halika, dali! Yan, tumatawag na si Papa Nick. Let's go! Okay mga boss! Ang tawag dito ay t-shirt relay. Ayan, ganyan. Ang kailangan lang mag-holding hand. At syempre, mabasa ang t-shirt ng hindi binibitawan ang kamay. Sana all. Game na yan, partner. Paano? Isali ka? Pag bumitaw, wala na yun. Yung pala baligtad pag sinuot sa kabila. Oo. Pero mga sir, ang kaharap kasi sa kanila. Takin mo. T-shirt na alisin ha. Takin. Salamat na boss. Thank you so much. Ay, Yan. Boss Rick, ay. May giling na Okay kasama na, okay si na. Boss Rick. At the count of 3, in 3, 2, 1, go! Okay, winner na tayo. Finally, natapos din ang event at ang oras natin ay 6:46 PM. Sir, thank you. Thank you. Thank you. Hindi. Di ba meron ka nito? Oh, asa na? Ayun. Siyempre, madilim na oh. Tara. Thank you ah. Balik na lang ako. Nabomba pa eh, no? Ay, oo, nagpalagay na ng bagong ilaw. Mas maganda nga tignan, doble pa, oh. Alright, wala nang magpapagas hanggang makauwi tayo ng Pampanga. So guys, nakita nyo yung kagandahan ng motor natin or kahit sa anong model ng motor na pwedeng dumaan sa expressway, ang bilis ng biyahe. Although, kahit anong motor naman kayang gawin ito. Kaya lang, yung oras kasi ang pinag-uusapan natin. So dito, mas mabilis mong nagagampanan yung mga tasking mo maghapon, lalo't kung kailangan mong bumiyahe ng from north to south, ganon. Like us, di ba? O, di ba? EDSA na, oh. Bukod sa nakakadaanan ng expressway, mabilis pa yung motor at komportable ka. Kaya kung minsan no, kapag halimbawa sports bike yung dala ko, tapos ganito ulit ang biyahe, parang iisipin pa lang nakakatamad na. Pero dahil naka-komportabling motor tayo, ang sarap, chill ka lang. I mean, kahit nakasakay ka pa lang sa motor, feeling mo nasa bahay ka na, kasi nga para ka lang literal na nakaupo na hindi ka nagdadrive ng motor. Tapos eto, papasok na ng expressway, yung iba pa labas na. At patungkol naman dun sa event ng Suzuki, ayun, kahit na first time lang, di ba, maganda naman yung nagiging flow ng event. Although hindi pa tapos ngayong umuwi kami, pero considered na yun as successful kasi may lumapag eh, di ba? Hindi successful yan kung walang lumapag na Raider kahit isa. So solid din magpa-event ang Raider, ay yung Suzuki Motorcycle Philippines pala. Looking forward pa sa mga susunod na event ng Suzuki at kahit pa paano hindi pa rin nila tayo kinakalimutan, kahit na hindi kami araw-araw nagkikita ng Team Suzuki, yung mga empleyado sa Suzuki Motorcycle Philippines. Right, so dito ko natatapusin ang ating vlog. Napaka-productive ng ating ginawa maghapon at congrats sa parehong motorcycle brand na pinuntahan natin ngayon. So hanggang dito na lang, see you next vlog. Read for speed.